Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng tag-ulan, pumalo sa 60 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init sa kasiguran sa Aurora kahapon. Mas mataas pa yan sa 52 degrees na itinuturing ng Pag-asa na lubhang delikado, kaya may hinimatay. May payo rin ng Health Department, lalo ngayong umiiral ang El Nino, kung kailan ang sobrang init may tsansang sundan ng malakas na ulan. Nakatutok po si Rafi Tima. Kung sa mga nakaraang linggo, ulan at baha ang pinoproblema ng marami. Ngayon naman, matinding init ang kailangang tiisin. Sa kasiguran Aurora nga, pumalo sa 60 degrees ang heat index o damang init kahapon. Paliwanag ng Pag-asa, 32 degrees Celsius lang daw ang aktual na init, pero mas mataas ang nararamdaman ng isang tao dahil sa alinsangan o moisture sa hangin. Yung relative humidity, around that time, 2 p.m. din kahapon, ay 92%. When we substitute that dun sa empirically derived na formula, lumabas yung heat index na 60 degrees Celsius. Ang ilang aminadong sanay sa init sa Aurora, bumigay, tulad ni Nanay Marites. Sabi ng Pag-asa, mas mainit ang pakiramdam dahil pinipigilan ng alinsangan ang pag-evaporate ng pawis sa balat, kaya lalong mainit ang pakiramdam. Bibili sana po ako ng hilo dyan sa labasan. Kaya lang. Ay napagabutan po ako ng pagkahilo ko, dumilim po yung paningin ko. Tapos? Natumba na po ako. Apektado rin ang kabuhayan ng ilan. Sa Dagupan, hindi na muna pumalaot ang mga isdang si Mang Eduardo. Sobrang init, yung hinuhuli namin na isda, medyo lumalayo din. Lumalayo. Katulad ng alimasag, pag ganyan na lantap, tsaka mainit, wala kayo makuha. Ngayon din, sa init, para baka may stroke ka dyan sa laot. Pero kung tila nalilito ang marami sa kung anong paghahandaan, ulan ba o init, ayon sa Pag-asa, magkaugnay ang dalawa. Kapag mainit kasi tulad ngayong may El Nino, nagiging maalinsangan na sinusundan ng pag-ulan. Given na naging mainit during the daytime, na-force natin yung hangin sa surface na umangat and then nag-create ng clouds and then that causes yung precipitation. Instead na kakulangan sa ulan, mas sobra po ng konti. Oo. Ang mainit na panahon, asahan pa raw natitindi. Kahit na maya't maya ay bumubuhos ang malakas na ulan. Dahil sa El Nino, inaasahang magiging record-breaking ang temperatura ngayong taon sa buong mundo. Umiinit sa buong mundo at ang punot dulo ayon sa mga siyentipiko, climate change. The July 2023 was the warmest July on record for the globe, specifically by more than 1/3 of a degree Fahrenheit. Ang DOH nagbabala na sa mga ospital na paghanda ng pagdami ng mga mauospital dahil sa heat stroke. Kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin, kung hindi may iwasan po yan, ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig, hindi lamang tubig. May iba pang paraan yung mga juices, mga prutas na matubig katulad ng pakwan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.